Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, lalaki sa Pangasinan patay sa saksak ng kanyang sariling ama. Sa Quezon, nasawi naman ng isang ginang matapos siyang paluin ng kanyang anak gamit ang pala. Saksi si CJ Turida ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Duguan habang nakahandusay ang lalaking ito dahil sa mga tinamong saksak sa Mangaldan, Pangasinan. Dead on arrival sa ospital ang biktima at ang salarin, kanyang sariling ama. Ayon sa mga pulis, nasa impluwensya ng alak ang mag-ama na madalas daw pag-awayan ng pagkain. Siguro itong isang cause nito bakit sobrahan is yung under the influence of liquor yung mag-ama. So siya siguro ito sa nagpalala doon sa situation. Instead of yung dating regular na away nila, lumala. So yun yung isang ini-establish pa rin natin. Nasa critical ding kondisyon ang ama dahil umano sa tama ng bato sa ulo. Desidido naman ang ina ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa asawa nito. Kukuha ko ng hustisya ang anak ko na pinatay ng ama niya. Sa Sariaya, Quezon, binawian ng buhay ang isang ina matapos siyang paluin ng pala sa ulo ng sariling anak. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente habang natutulog ang biktima sa kanilang bahay. Dead on arrival siya sa ospital. Arestado ang suspect na wala pang pahayag. Patuloy rin ang investigasyon sa krimen. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagkasunog sa isang residential building sa Sampaloc, Maynila. Sumiklab ang sunog pasado alas 5:30 ng hapon at naapula sa loob ng isang oras. Nasa 70,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog na iniimbestigahan pa ang sanhi. Nagdulot ng pagbagal ng daloy ng trapiko ang insidente. Paalala ng Sampaloc Fire Station, huwag pabayaang nakasaksak ang appliances na kalimitan daw ay pinagmumulan ng sunog. Mahigit 100 residente ang nasunugan sa Calamba, Laguna. Apektadong ilang ancestral house. Saksi si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Binulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay Linga, Calamba City sa Laguna. Ayon sa Calamba Bureau of Fire Protection, mabilis silang rumesponde sa lugar matapos makatanggap ng tawag. 30 bahay ang natupok. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok, kabilang na ang ilang ancestral house sa barangay. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang sanhi ng sunog. May mga area po na wala pong firewall and may mga area po tayo na gawa po siya sa light materials po, so highly combustible. Kaya po mabilis po talagang naabot ng apoy. Kasalukuyang nananatili sa covered court ng Barangay Linga ang mga apektadong residente. Nagkasunog din sa Zone 7, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Bukod sa mga bahay, nasunog din ang ilang sasakyan. Si Aida na mahigit 12 taon nang nakatira sa lugar, walang naisalbang gamit. Ayon sa BFP, aabot sa 550,000 pesos ang pinsala dahil sa sunog. Binalot din ng usok ang ilang bahagi ng General Santos Fishport Complex. Nasunog kasi ang isang fishing vessel na nakaangkla sa lugar. Ayon sa BFP Gensa, nasa kalahating milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ng otoridad ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat, nakaranas ng pagbaha, pagkasira ng tulay at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Mindanao. Saksi si Justoni Humami ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagmistulang ilog ang paligid ng ilang bahay sa barangay Magsaysay sa Coronadal City, South Cotabato. Umabot hanggang tuhod ang baha dahil sa pag-apaw ng mga sapa at kanal, kasunod ng pag-ulan. Mabilis na tumaas ang level ng tubig kaya inabot ang loob ng ilang bahay. Pasado hating gabi na nang huminto ang ulan. Dahil pa rin sa pag-ulan, nasira ang mga kalsada sa Barangay Ned sa Lake Cebu. Halos mahati sa gitna ang mga kalsadang bumuho. Nahirapan ang mga motorsiklo na dumaan at bumiyahe. Sa Sultan Kudarat, stranded ang ilang motorista dahil sa landslide. Gumuho kasi ang bahagi ng bundok sa Esperanza Lebac Road. Karamihan sa mga hindi nakadaan ay mga residenteng magdadala sana ng mga pasahero at produkto sa sentro ng bayan.
Mahigit 1 oras bago natapos ang clearing operation at muling binuksan ang kalsada. Sa San Fernando, Bukidnon, lumaylay ang isang steel footbridge sa barangay Candelaria matapos tamaan ng malakas na agos ng tubig dala ng matinding ulan. Daanan ng mga residente at motorista ang tulay para makatawid sa mga kalapit na komunidad. Nagsagawa na ng damage assessment ang lokal na pamahalaan. Namigay na rin ng relief goods sa mga apektadong residente. Ayon sa Pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Apektado rin ng habagat ang kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Para sa GMA Integrated News, ako si Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV1 Mindanao, ang inyong saksi. Kinundina ng Amerika at iba pang bansa ang pagbangga, pagkaladkad at pagbuta sa bangka ng Pilipinas na bahagi ng RORE mission patungong Ayungin Shoal. 7 ang sugatan ayon sa mga source ng GMA Integrated News, kabilang ang isang sundalong naputulan ng hinlalaki. Saksi si Joseph Moro. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang sundalong isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard kahapon ng madaling araw. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na naputulan na ng hinlalaki. Nangyari ito habang isinasagawa ang rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito rin ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Sa pahayag ng National Security Council, sinabi lamang na kahapon na unsyame ang RORE mission sa Ayungin Shoal dahil sa mga agresibong aksyon ng Chinese Maritime Forces. Nagsagawa raw ng dangerous maneuvers ang China kabilang ang pambabangga at pangtuto. Kinundina ng NSC ang aksyon ng China. Walang binanggit ang NSC na may nasugatang sundalo. Sabi naman ng China Coast Guard, dumabag umano ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng supply ship at inflatable boats sa Ayungin. Kaya bukod sa pagbibigay babala at pagharang, sumampa raw ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob. Pero bukod sa mga kwentong ito, nakakuha ang GMA Integrated News ng karagdagang mga detalye mula sa dalawang mapagkakatiwalaang source kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at China. Kwento ng unang source na isang opisyal na may alam sa nangyaring misyon, bukod daw sa pagkaladkad sa rigid hull inflatable boat sa RIB, binutas pa raw ito ng China kahit may sakay na mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan sa insidente. Ang isa sa kanila naputulan pa daw ng daliri. Ganito rin ang ibinigay na detalye ng isa pang opisyal na matagal ng source ng GMA Integrated News na nakakuha ng initial report sa nangyari. Bukod daw sa pagbutas ng inflatable boat, binasag din daw ang salamin nito at sinira ang engine gamit ang isang maso. Sinamsam pa raw ng mga Chinese sa mga baril ng Philippine Navy pati na ang mga cellphone ng mga sundalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, 4 na RIB o Rapid Hull Inflatable Boat ang hinostage ng China pero ibinalik din sa Pilipinas matapos ang mahabang pakikipagnegosasyon. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugatang sundalo sa isang medical evacuation. Ipinagbigay alam na namin sa Department of National Defense, National Security Council at sa Armed Forces ang mga impormasyong hawak ng GMA Integrated News para humingi ng reaksyon pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Sa mga larawang eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News na ibalik na ng PCG sa Buliluyan Port sa Palawan ang mga sundalong Navy. Kita rin sa larawan ang mga inflatable boat na sinira umano ng China na nakabalot sa asul na trapal. Dinala na sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Sa pahayag ng NSC, ang Armed Forces at Philippine Coast Guard ang nagsagawa ng resupply mission. Pero ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the WPS, Commodore J. Tariela, the resupply mission is a mission of the Armed Forces of the Philippines. The Philippine Coast Guard, we were there just to support the Armed Forces of the Philippines. Sa isang pahayag, kinumpirma ng AFP na isang Philippine Navy personnel ang nagtamo ng severe injury pagkatapos ng analyze sadyang high-speed ramming sa gitna ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Nailikas na siya at nalapatan ng lunas. Hindi raw katanggap-tanggap ang ganitong agresibo at unprofessional na hakbang sa isang lehitimong humanitarian mission. Dapat daw pigilan ng China ang kanyang sarili para hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. It's an unlawful armed attack that of course has caused injury
and of course damages, and it's a violation of international law. Military vessels are supposed to be immune from boarding and of course harassment. Kung pwede nilang gawin yun, they can also do it to the Sierra Madre. Kinundena na ng Amerika, Canada at United Kingdom ang nangyari sa Rory mission. Nagpahayag din ng pagkabahala ang South Korea, Germany, Japan, France, Australia, New Zealand at European Union. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and it could lead to misunderstandings and miscalculations that could lead to something much bigger and much more violent. It's imperative that the rightful legal maritime claims by the Philippines are respected by the PRC and by everybody else for that matter. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.